Magandang hapon mga Lods. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana ay ligtas kayo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga Lods. So, ngayong araw na to mga Lods, pag-uusapan natin tong mga nagsusulputang mga pangbubudol at pang-scam mga Lods, no? Sa sobrang dami na nila ngayon mga Lods, nag-evolve na rin sila, no? Nasa social media na sila at kung ano-anong mga gimmick or kung ano-anong style na lang ginagawa nila mga Lods para makapangbudol at para makapang-scam mga Lods. So, mga ilang araw lang ata, mga 3 or 4 days lang ang nakakaraan mga Lods. May nag-text sa akin bigla, no? Nakakatawa kasi, akala niya may isahan niya ako. So, ganito yung nangyayari mga Lods. May nag-text sa akin na nanalo daw ako ng 2 million sa Copico raffle draw mga Lods. Sabi nung nag-text sa akin. So kailangan ko daw kung gusto ko daw i-claim yung price ko, gagawin ko lang mga Lods, tatawagan ko siya or i-text yung number na binigay niya doon sa text na pinadala niya sa akin mga Lods. So siyempre ako naman mga Lods, hindi na ako madadala sa mga ganyan kasi siyempre kung totoong nanalo ako ng mga Lods, kung totoong nanalo ako ng 2 million, hindi text, 'di ba? Hindi sa text ko malalaman na nanalo ako. Siguro sa text din, pero yung pinaka most safe way na legit or totoo na nanalo ako mga Lods, doon sa Facebook mga Lods, diba? Doon sa Messenger. Kasi doon ako nag-send ng mga raffle code sa Messenger ng Copico mga Lods. Sa page ng Copico, doon ako nag-send ng mga raffle entries ko. So, initiative sa isip ko, kung nanalo man ako ng 2 million sa Copico, ang dapat na mag-message sa akin is yung doon sa Messenger, di ba? Doon sa page nila na, hey, ganito, congratulations, nanalo ka ng 2 million first prize sa aming raffle draw, ganun, di ba? So, since naisip ko din na, sige, paglaruan natin tong scammer to. Sa text pa lang mga Lods, malakas na yung kutob ko, malakas na yung feeling ko na isang scam yun mga Lods. So, ginawa ko mga Lods, wala akong load pero nagpa-load ako mga Lods. Nagpa-load ako. Tapos, nung nagpa-load ako mga Lods, tinawagan at tinext ko yung number ko. I mean yung text, yung number na nag-text sa akin na nalo ako mga Lods. So tinawagan ko at tapos ang sumagot lalaki. Nagpakilala pa ata siya, attorney daw siya nakalimutan ko lang kung anong apelyido, no. Doon sa yung sa niya. So, nung tinawagan ko, sabi ko, sir, good afternoon po. Ako po to, yung tinext nyo na nanalo po ng ganito, ng 2M sa Copico raffle draw. And daw sabi niya, oh, congratulations, ano ba pangalan mo? Ano edad mo? Taga saan ka? Ganito. So marami siyang tanong mga Lods. Kunyari, para hindi ko malata na budol yun, para hindi ko malata na scam yun mga Lods. So ang dami niyang tanong. Tapos ganito. Tapos nung dumating na kami sa usapan na saan ko kukunin or makukuha yung yung prize money ko na 2M mga Lods. Sabi niya sa akin, para makuha ko daw dapat magbayad ako ng anong tawag nun? DTI ba yun? Or attorney fee ba yun? Basta may babayaran ako mga Lods, mga 25k ganun. So doon ko na confirm na budol talaga yun, na scam talaga yun mga Lods. So ang ginawa ko mga Lods, sabi ko, para saan po pala yung sir, yung 25k, hindi ba pwedeng ibawas na lang yun doon sa napanalunan kong 2M? Sabi niya, hindi daw pwede kasi yung 2M daw, may bibigay lang yun kapag nakapagbayad ako ng 25k na parang processing fee or gano'n. Basta may mga attorney fee ganun mga Lods. Kailangan kong bayaran daw muna, mag-deposito daw muna ako sa isang GCash account ng 25k na para makuha ko yung 2M. So, mas lalo kong na-confirm na budol yun mga Lods. Yung sinabi niya magdi-deposito ako ng 25k sa GCash. Kasi, in the first place, kung talagang legit na yun, hindi pwedeng sa GCash ko ibibigay yung 25k. Dapat ibigay ko ng personal yun sa kanya mga Lods, di ba? Kasi kung sakali magwi-withdraw man ako ng 2M, tapos babayaran ko ng 25k, ang gagawin ko, pupunta ako sa isang opisina ng Copico or kung saan man pwedeng kunin yung 2M, doon ko babayaran yung 25k
personally doon sa tao na nagsabi na kailangan kong magbayad ng 25k, di ba? Pero nung sinabi niya sa akin na GCash account, hindi na pero sinakyan ko pa rin siya mga lods, sinakyan ko siya. Sabi ko, okay sige sir, ano ba GCash number niyo? Sabi ko, para maihulog ko na ngayon yung 25k. Kahit wala akong pera mga lods, honestly wala akong pera. So, yun, ginawa niya, nag-send siya sa akin ng GCash account number tsaka pangalan. Doon sa pangalan mga lods, alam ko na budol talaga yun kasi yung pangalan na yun, yung apelyido pa lang sobrang tsaka yung pangalan, alam ko gawa-gawa lang yung pangalan na yun. So, nagbigay siya ng GCash account number tsaka yung pangalan. Tapos sabi niya, dapat mahulog mo ang 25k ngayong araw na to. Kasi kung hindi mo maihulog yung 25k ngayong araw na to, mapo-forfeit yung yung price mo na 2M. O di ba nagmamadali pa ang hayop? Minamadali pa ako mga lods. Walang iya talaga. So yun, sabi ko, sige sir, antayin nyo lang po, lalabas lang ako sa bank, magwi-withdraw ako kasi kahit wala, promise mga lods, wala akong pera mga lods, wala talaga akong pera kahit 5 pesos. Sabi ko, lalabas muna ako, magwi-withdraw ako ng 25k sa bank, pero wala akong pera sa bank tapos ihulog ko sa inyo. So yun, pagkalipas ng so umalis na ako, pinutol na namin, siguro nag-usap kami ng mga 5 minutes sa phone mga lods. So umalis na ako, kunyari. Tapos mga 30 siguro, mga 30 to 45 minutes. May nag-text sa akin mga lods, sabi, "Hi, nahulog mo na ba yung 25k na processing fee ganito para makuha mo yung 2 million na price mo sa Copico raffle draw ganun." Tapos may ang nakakatawa kasi yung sa text nila, may per DTI permit number, mga ganun pa yun sila Series of 2024 ganun mga lods. Pero alam ko talaga na budol yun mga lods. So sabi ko, sir, nasend ko na po. Kanina lang, kakarating ko nga lang sa bahay, nasend ko na agad sir, 25k. Sabi niya, anong pangalan sir? So binigay ko yung pangalan ko, syempre. Yung totoong pangalan ko, binigay ko. Sabi ko, ito yung pangalan sir, ito yung number na nagulag ng 25k. Sabi niya, wala. So, ginawa ko mga, sabi ko, sir, sabi nung sa akin, doon sa sa pinaludan ko ng GCash, makukuha mo lang yung 25k kung magbibigay ka sa akin ng 2M. Yun yung sabi ko sa kanya mga lods, sir, makukuha mo lang yung 25k na processing fee na hinulog ko kapag magbabayad or magbibigay ka sa akin ng 2 million na price ng copy ko. So yun yung sabi ko sa kanya, sobrang galit na galit siya mga lods, grabe na natatawa ako dun sa sa convo namin. So yun, at the end, wala na, hindi siya nag-reply, sabi niya lang scammer. Ako pa sinabihan na scammer ako mga lods, walang iya talaga. So yun mga lods, isa yan sa mga styles ngayon mga lods kung bakit maraming mga scammers at pangbubudol. Kaya kasi tayo nabubudol mga lods, yung iba sa atin yung ibang mga Pilipino, kaya tayo nabubudol at kaya tayo na-scam dahil una, wala tayong pera. 'Di ba? Sino ba namang hindi magwawala magwawala sa kasiyahan or magwawala sa happiness kung totoong nanalo ka ng 2 million mga lods. Kahit ako mga lods, kung may 2 million ako, Diyos ko, siguro mamamatay ako sa sobrang happy mga lods. Minsan sa 40 years old na ako mga lods, hindi pa ako nakakuha ng hindi pa ako nakahawak ng 2M. Minsan hindi nga ako nakahawak ng ng 200,000 Ni minsan sa buong buhay ko So, ang mga lods, kaya tayo kumakagat sa mga ganyang pangbubudol at pang-scam kasi nga wala tayong pera, nasisilaw agad tayo sa pera, 'di ba? Kaya nagbibigay tayo kahit yung pinakatago-tago nating pera, ibinibigay natin sa mga scammers na 'yon, sa mga budol na 'yon, para lang makakuha tayo in return sa pagkakaakala natin ng sobrang laki na na amount, which is at the end hindi naman totoo, 'di ba? Scam naman, budol naman. So, 'yun mga lods, tsaka ito, yung ibang ways naman sa pangbubudol mga lods ay yung alam nyo yun, yung nasa mga social medias ngayon. Marami sila ngayon sobrang dami, nasa TikTok, nasa YouTube, nasa Facebook, yung mga social medias natin ngayon mga lods, isa yan sa mga parang
ang tawag nito, nest ng mga scammers tsaka ng mga nangbubudol. Kunyari, gagawin nila, nagsasabi sila na gumagawa sila ng mga humanitarian mission, tumutulong sila sa mga taong tumutulong sila sa mga taong may anong tawag nito? Nasunugan, yung mga naapektuhan sa bagyo, di ba, sa mga bagyo or sa mga baha, yun sa mga nasunugan, sa mga kahit anong mga lods, mga sakuna mga lods. So, ang ginagawa ng mga scammers mga lods, saka mga budol, kunyari, nanghihingi sila ng donations or hindi man nila direktang sinasabi na nanghihingi sila ng mga donations mga lods. Nagbabanggit silang ng mga clue, di ba? Nagbibigay sila ng mga hint para makapagbigay tayo ng donation sa kanilang mga lods. Ang totoo, hindi naman nila binibigay sa sa mga biktima ng sunog, ng bagyo, ng mga baha, yung mga perang na ibibigay natin sa kanila 'Di ba? Binubulsa nila yun mga lods. Ini-scam lang tayo ng mga walang yang yun. Tsaka yung karamihan sa mga biktima ng mga ganitong budol mga lods, ng mga ganitong scam is yung mga OFW natin. 'Di ba? Kawawa yung mga OFWs natin kasi nadadala sila sa mga matatamis na salita, sa mga matatamis na 'di ba, ng mga budol na to mga lods. Para lang magbigay sila ng pera mga lods. Yun. So for me mga lods, para maiwasan natin tong mga budol na to, tong mga scammer na to, kung halimbawa may magte-text sa'yo na nanalo ka ng ganitong halaga, ganito kalaking pera, or kaya may nag-text sa'yo na may matatanggap ka ng ganito, huwag mo nang replyan mga lods, delete mo na agad yung text. Huwag mo nang tawagan, huwag mo nang i-text, i-delete mo na agad kasi budol yan mga lods, scam yan. Saka doon sa mga social media sa mga load, yung mga nangbubudol dyan, yung mga nang scam dyan sa social media, wag nyong bibigyan ng kahit na anong donation or anuman tulong yan mga lods. Kasi